Ako si James Harrington, 45, CEO ng isang financial technology company sa Sydney. Kilala ako ng marami bilang si James ang taong kumikita kahit tulog. Akala ko, alam ko na ang mundo dahil nakapaglakbay na ako sa halos 100 bansa. Pero hindi ko inakala na sa pagkakataong ito, ang mundo mismo ang magtuturo sa akin ng pinakamasakit na paraan. Ang eroplano mula Sydney ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ng 3 oras na huli. Nakatayo ako sa harap ng arrival gate alas 2:30 ng madaling araw. 7% na lang ang baterya ng cellphone ko. Ang maleta ko ay puno ng mamahaling suit at isang silver USB drive na naglalaman ng kontratang bilyon-bilyong piso para sa kumpanya. Nagtaas ako ng kamay para sumakay ng taxi, ngunit nakakabwisit ang haba ng pila. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng simpleng polo at may nakangiting mukha, ang lumapit at nag-abot ng kanyang ID. Jeepney po sir. Saan man pakyaw na po ang presyo. Tiningnan ko ang makulay at umaatikabong pampublikong sasakyan at napangiti ako sa loob-loob ko laruan ng bata pero masyado akong pagod para makipagtalo. Manila Hotel Malate. Magkano? 400 pesos po kuya. Nakangiting sagot niya. Tinaasan ko siya ng kilay. 400 pesos ay halos 12 Australian dollars, masyadong mura, nakakapagduda. Agad akong sumakay, iniisip na iikot-ikot lang naman siya para humingi ng dagdag. Ang simoy ng hangin sa gabi sa Maynila ay humampas sa aking mukha, kasabay ng amoy ng tambutso, pritong pagkain, at kung anong matamis na amoy na nagpakunot ng noo ko. Sobrang traffic, ang haba ng red light. Ang mga motorsiklo ay humaharurot sa harap na parang walang takot mamatay. Ikinrus ko ang aking mga braso at tumingin sa paligid. Anong bansa ito? Ganito ka-traffic pero walang sapat na subway system? Bulong ko sa Ingles. Lumingon ang jeepney driver at ngumiti. Traffic talaga kuya, pero sanay na po ang mga Pinoy. Ang boses niya ay malinis at magalang na ikinagulat ko. Kinuha ko ang 1,000 pesos at iniabot sa kanya. Kunin mo na lahat, walang sukli. Gusto kong subukan, malaman kung magugulat ba siya. Luluhod at magpapasalamat tulad ng naririnig ko sa mga kwento ng turista, ngunit marahan siyang umiling at binalik ang pera. Hindi na po kuya, sapat na po ang 400. Salamat sa tiwala ninyo sa pagsakay sa akin. Nagulat ako ng 3 segundo. Sigurado ka ba? 1,000 ang binibigay ko. Ngumiti siya ng mas malawak. Masaya na po ako kuya. Salamat. Nanatili akong nakaabot ang pera. Sa huli, kinuha ko ang sukli at pakiramdam ko ay tanga ako. Sa buong biyahe, hindi siya nagsalita ng marami. Hindi siya nagtangkang magbenta ng tour o magyaya sa massage parlor o mag-alok sa club. Binuksan niya lang ang radyo sa isang lumang OPM ballad at marahang nagmaneho, umiiwas sa traffic ng malumanay na parabang isang mamahaling sasakyan ang minamaneho niya. May kakaibang damdamin na nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Ang pangalan ng driver ay Tatay Emilio, nasa huling bahagi na ng 50s. Sinabi niya na ang kanyang anak ay nasa ika-4 na taon sa University of the Philippines, Diliman. Nagmamaneho siya ng jeepney para buhayin ang kanyang pamilya at makatapos ang anak ng hindi umuutang. Natahimik ako. Nagbabayad ako ng 8-digit na sweldo sa mga nagtapos ng Ivy League pero hindi ko naisip na ang isang driver ng jeepney ay may ganito kataas na pangarap. Pagdating sa hotel, tinulungan akong ibaba ni Tatay Emilio ang aking maleta. Naglabas ako ng 1,000 pesos at inabot ulit sa kanya. Kunin mo na tatay, regalo ko na. Umiling pa rin siya. Kinukuha ko lang po ang napagkasunduan kuya. Kung ganoon, isipin mo na lang na tip yan. Ngumiti siya ng tipid. Hindi po ako tumatanggap ng tip na sobra-sobra kuya. Kung gusto mo talagang tumulong, ibili mo na lang po ng 1 meal ang anak ko. Natulala ako, hindi makapagsalita. Sa huli, isiniksik ko ang 100 pesos sa kamay niya. Marahan siyang nagmano sa akin at umalis. Nawala sa dilim. Nakatayo ako sa harap ng lobby ng hotel, mahigpit na hawak ang 900 pesos na isinukli niya. Ang kakaibang damdamin ay nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Parang may isang bagay na pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ang unti-unting nadudurog. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko pa alam na simula pa lang ito. Sa susunod na 3 araw, malalaman ko kung ano ang tunay na anyo ng kayamanan at ang Maynila, ang syudad na minsan kong hinamak, ay magiging pinakamabagsik at pinakamabait na guro sa buhay ko. Kinaumagahan, nagising ako na masakit ang ulo dahil sa jet lag. Mula sa bintana ng penthouse sa
42 palapag. Tanaw ko ang Maynila masikip tulad ng kumpol ng langgam. Sobrang traffic na simula alas 5 ng umaga. Ang puting usok ay kumalat sa kalangitan. Uminom ako ng kape at bumulong. Anong klasing bansa ito? Gising pa lang, traffic na. May meeting ako sa alas 10 ng umaga kasama ang mga kasosyo ko sa negosyo. Bibili ang kumpanya ko ng isang malaking Filipino fintech platform. Ang silver USB drive na laging dala ko ay ang puso ng deal na ito, naglalaman ng kontrata, impormasyon sa pananalapi at top secret marketing plan. Kinuha ko ito, inilagay sa bulsa ng aking suit at naglakad pababa sa lobby. Nakita ko si Tatay Emilio na naghihintay sa harap ng hotel. Ang parehong jeepney, kulay luntian, ay nakaparada ng marangal sa gitna ng mga taxi. "Magandang araw po, Kuya James. Saan po tayo ngayon?" Nagulat ako. "Naalala mo ako, tatay?" Ngumiti siya ng tipid. "Iilan lang po ang matatangkad na Aussie na nakasuot ng mamahaling suit, kuya." Tumawa ako nang hindi ko namamalayan at automatiko na nagmano sa kanya. Habang papunta kami sa corporate building sa Makati, sinubukan kong itanong ang narinig ko sa aking mga kaibigang dayuhan. "Tatay, narinig ko na gustong dalhin ng mga jeepney driver ang mga turista sa mga jewelry shop para kumita ng komisyon. Totoo ba?" Tumawa si Tatay Emilio. "Meron po, kuya, pero hindi ko po ginagawa." "Bakit naman?" "Dahil gusto ko pong maging proud ang anak ko kapag sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na driver ng jeepney ang tatay niya." Natahimik na naman ako. Pagdating namin sa gusali, ipinarada ng maayos ni Tatay Emilio ang sasakyan. Naglabas ako ng 1,000 pesos at iniabot ulit sa kanya. Umiling pa rin siya, kaya nagbago ako ng plano. Kumuha ako ng 10 100 pesos at isiniksik sa kamay niya. "Ito, pambili ng pagkain ng anak mo sa 3 araw." Ngayon, yumuko siya ng kaunti at nagmano. "Maraming salamat po, kuya. 3 araw po akong may pambili ng pagkain ng anak ko ngayon." Naglakad ako papasok sa gusali na may kakaibang damdamin na naman. Maayos ang meeting. Ang mga Filipino partner ay mukhang mas profesional kaysa sa inaasahan ko. Pero may wall pa rin ako sa loob-loob ko. Iniisip ko pa rin na may tinatago silang intensyon. Pagsapit ng hapon, umuwi ako sa hotel sakay ng taxi. Sa biyahe, masyadong malakas ang kanta ng driver. Sinabi kong hinaan niya, pero nilakasan pa niya. Galit na galit ako, pero sa huli, sumuko ako. Pagdating sa hotel, nagbayad ako ng walang imik. Sumigaw pa ang driver, "Thank you, Pogi." Kinagabihan, kakaiba ang panaginip ko. Nanaginip ako na nakatayo ako sa gitna ng kalye ng Maynila, may hawak na bulto ng pera pero walang pumapansin sa akin. Lahat ay ngumingiti kay Tatay Emilio na nakatayo sa tabi ko. Nagising ako ng alas 3 ng madaling araw, malakas ang tibok ng puso ko. Kinuha ko ang silver USB drive at pakiramdam ko ay mas mabigat ito kaysa dati. Sa umaga ng ikatlong araw, nagising ako na sobrang gulat. Nawawala ang USB. Sinuri ko ang bulsa ng suit ko, bulsa ng pantalon, maleta wala. Biglang luminaw sa isip ko ang alaala kagabi. Naalala ko na tinanggal ko ang suit ko at inilagay sa upuan sa tabi ng kama at pumasok ang manang para maglinis habang naliligo ako. Agad akong tumawag sa hotel manager. Nagpadala siya ng security team sa loob ng 5 minuto. Ipinakita sa CCTV ang manang na nagdadala ng suit ko para labhan, ngunit walang footage kung sino ang kumuha ng USB. Nanginginig ako. Kung mapunta sa kalaban ang impormasyon sa USB na iyon, siguradong bagsak ang kumpanya ko. May 24 oras na lang ako bago ang closing meeting. Kung hindi ko mahanap ang USB, mawawala ang lahat. Tumakbo ako pababa sa lobby na namumutla at nakita ko si Tatay Emilio na nakatayo doon. Hindi ko alam kung bakit, pero tumakbo ako sa kanya nang walang pag-aalinlangan. "Tatay, nawalan ako ng mahalagang bagay. Tulungan mo ako, tatay." Tinitigan ako ni Tatay Emilio ng saglit at agad tumango. "Sakay na, kuya." Iyon ang simula ng araw na hindi ko malilimutan habang buhay. Ang luntiang jeepney ay umalis sa hotel na parang Formula 1 race car. Tinapakan ni Tatay Emilio ang accelerator ng todo, ngunit malumanay pa rin siyang nagmaneho kaya halos hindi ako nakaramdam ng pag-alog. "Ano pong itsura ng nawawala, kuya?" "Isang maliit na silver USB may logo ng kumpanya ko." Tumango si Tatay Emilio at kinuha ang lumang two-way radio niya. Nagpalit siya ng frequency at nagsalita ng mabilis sa Tagalog. Hindi ko naintindihan, pero narinig ko ang mga salitang silver USB at Pogi na kano ng malinaw. Wala pang 3 minuto,
May sumagot sa radyo. Lumingon si Tatay Emilio at ngumiti. Nahanap na po, kuya. Hindi pa tayo nakakaalis, tatay. Network po namin yan, kuya. Ang mga driver po sa paligid ng ermita, malate. Kapag may nawawala, nagtutulungan po kami. Pagkalipas ng 10 minuto, huminto ang jeepney sa tapat ng isang maliit na karinderya sa gilid ng kalye. Isang 16,017 taong gulang na waiter ang tumakbo palabas, hawak ang silver USB drive. Ito po ang sa inyo, kuya. Pinabigay po ng manang kanina. Sabi niya, nahulog daw sa bulsa ng suit ninyo. Kinuha ko ang USB, nanginginig ang mga kamay ko. Kumpleto pa rin, walang gasgas, walang bakas na binuksan. Tumingin ako kay Tatay Emilio at sa waiter, palipat-lipat. Bakit? Bakit ninyo ako tinulungan ng ganito? Ngumiti ang waiter. Tita ko po ang manang sa hotel, sabi niya. Kapag may nawawala at hindi ibinalik, hahabulin sila ng malas. Tumawa ng mahina si Tatay Emilio at sinabi ko sa lahat ng bata na kapag may dayuhan na nawalan ng gamit, ibalik agad. Malayo ang inuuwian nila, huwag nating hayaang malungkot sila sa Pilipinas. Nakatayo ako roon ng matagal. Ang 1,000 pesos sa pitaka ko ay biglang naging napakabigat. Kumuha ako ng isa at iniabot sa waiter. Kinuha niya at nagmano ng magalang. Kumuha ako ng isa pa at iniabot kay Tatay Emilio. Umiling pa rin siya. Masaya na po ako na nakatulong ako sa inyo, kuya. Humigpit ang boses ko. Ito, tatay, para sa pamilya mo. Ngumiti siya ng husto. Kung ganun, kuya, masisira mo ang panuntunan ko. Pero salamat, 1 beses lang po ito. Kinagat ko ang labi ko at kinuha ang 500 pesos at inabot sa kanya. Tinanggap niya iyon at nagmano ng magalang. Bumalik ako sa hotel at agad tumawag sa aking secretary para kanselahin ang tiket ko pabalik sa Sydney bukas. Humiling akong manatili ng 3 araw pa. Sinabi ko sa sarili ko na para ayusin ang deal, pero sa loob-loob ko, alam kong nagsisinungaling ako. Gusto kong malaman kung bakit ang maliliit na tao sa malaking syudad na minsan kong hinamak ay may mas malaking puso kaysa sa akin na naging mayaman sa loob ng 10 taon. Hindi ko pa alam na sa susunod na 3 araw, makikita ko ang mas dakilang himala, isang himala na hindi nabibili ng pera at isang himala na magpapayuko kay James Harrington. Ang taong akala niya alam niya ang lahat sa lupaing tinatawag na Pilipinas. Kinuha ko ang cellphone ko, kinuhanan ng litrato ang silver USB na nakalagay sa mesa at nag-type ng mensahe sa asawa ko sa Sydney. Mahal, natutunan ko lang kung ano ang tunay na anyo ng kayamanan at hindi ito nasa kamay ng isang jeepney driver. Ipinadala ko ang mensahe at nagmano ulit ako sa pagkakataong ito sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili ko. Sa unang araw pagkatapos kong i-move ang flight, nagising ako ng maaga ng walang alarm clock. Nagsusuot ako ng gray na t-shirt at shorts sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon at lumabas sa hotel nang hindi tumatawag ng taxi. Gusto kong maglakad, makita ang Maynila sa paraang hindi ko pa nakikita. Naglakad ako sa gilid ng kalsada sa Malate. Maalikabok, amoy usok, at may halong amoy ng tapsilog. Akala ko marumi iyon, pero ngayong umaga, huminga ako ng malalim. Nakita ko ang isang lolo na nagtitinda ng kape na nagmano sa lahat ng dumadaan at nakita ko ang maliliit na estudyante na tumatawid sa kalsada nang walang traffic light pero huminto ang lahat ng sasakyan nang hindi bumubusina. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa isang lumang bus stop. May karatula na nakasulat, Aircon Bus 29 papuntang monumento. Sumakay ako nang hindi alam kung saan ako pupunta. Masikip ang bus pero lahat ay ngumiti sa akin. Isang lola na nasa edad 60 ang nag-alok sa akin ng upuan. Umiling ako. Ngumiti siya at nagsabi, "Malaki ka, Day. Maupo ka na, baka matumba ka." Ngumiti ako ng husto at umupo. Sa biyahe, nakita ko ang isang higanteng billboard ng isang bangko. Ang mensahe ay, "Hindi kami nagbebenta ng pangarap, nagbibigay kami ng pagkakataon." Kinuhanan ko ito ng litrato. Nagsisimula na akong maintindihan. Hindi sila nagbebenta ng ilusyon, nagbebenta sila ng tunay na pag-asa. Nang hapong iyon, pumasok ako sa Quiapo Market. Akala ko, ang mga market ay marumi at puro peke ang paninda, pero puno ito ng mga bagong graduate na nagbebenta ng sarili nilang disenyo. Huminto ako sa harap ng isang tindahan. Ang may-ari ay isang maliit na babae, mga 20s, na nagbebenta ng t-shirt na may nakasulat na "Kaya yan" sa harap. Tinanong ko siya kung bakit iyon ang pinili niya. Ngumiti siya ng malawak.
Dahil yan po ang madalas sabihin ng mga Pinoy. Kapag may problema, sinasabi natin sa sarili natin na kaya yan at babangon ulit tayo para lumaban. Bumili ako ng 10 t-shirt at ipinadala sa aking mga empleyado sa Sydney. Nang gabi, bumalik ako sa hotel sakay ulit ng bus. Basang-basa ako ng pawis, pero nakangiti. Binuksan ko ang laptop ko at sumulat ng email sa board ng kumpanya, humihingi ng 1 linggong postponement para sa closing meeting. May kailangan pa akong matutunan bago maging sigurado. Kinagabihan, napanaginipan ko ulit si Tatay Emilio, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamaneho ng jeepney. Nakatayo siya sa entablado ng TED at sinabi, "Ang pera ay hindi nakakabili ng kaligayahan, pero ang kaligayahan ay nakakabili ng pera." Nagising ako at tumawa sa sarili ko. Nagdesisyon akong gawin ang hindi ko pa nagawa kailanman sa buhay ko. Tumawag ako kay Tatay Emilio. "Tatay, busy ka ba ngayon? Pwede ba akong sumama sa iyo, magmaneho?" Tumawa si Tatay Emilio sa telepono. "Sige po kuya, pero kailangan mong gumising ng maaga." "Alas, Asis, magkita tayo." Kinaumagahan, alas, asiksan, nakatayo ako sa harap ng kalye sa t-shirt at shorts. Inabot sa akin ni Tatay Emilio ang lumang helmet niya. "Sakay na po kuya, ikaw ang konduktor ko ngayon." Umakyat ako at umupo sa tabi ni Tatay Emilio. Ang luntiang jeepney ay humarurot sa sinag ng umaga. Nakita ko ang Maynila sa paraan na walang travel book ang magsasabi sa akin. Nakita ko si Tatay Emilio na humihinto para tumawid ang isang matanda ng hindi bumubusina, tinutulungan niya ang isang may kapansanan na sumakay sa bus at nagbabahagi siya ng tubig sa isang driver ng motorsiklo na nasiraan sa kanto. Tanghali, dinala ako ni Tatay Emilio sa isang karinderya sa gilid ng kalye. Tapsilog na may itlog, 40 pesos bawat plato. Kinain ko ang lahat sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Tumawa si Tatay Emilio. "Masarap ba kuya?" Tumango ako ng todo. "Mas masarap pa sa Wagyu steak sa Sydney, tatay." Nang hapong iyon, dinala ako ni Tatay Emilio sa isa sa kanyang mga pasahero sa ospital, isang lola na nasa edad 80 na kailangang magpa-dialysis linggo-linggo. Hindi siya sinisingil ni Tatay Emilio. Nagtanong ako, "Bakit hindi mo sinisingil, tatay?" Ngumiti siya. "Lola ko po siya, kuya. Siya ang nagpalaki sa akin noong bata ako. Nagbabayad lang po ako ng utang na loob." Tiningnan ko si Tatay Emilio habang tinutulungan niyang itulak ang wheelchair ng lola papasok sa ospital at pakiramdam ko ay may nadurog sa dibdib ko. Akala ko, ang tagumpay ay ang mga numero sa bank account ko. Pero ngayon, nagdududa ako kung mali ang pagkakaunawa ko sa salitang tagumpay. Nang gabing iyon, umuwi ako sa hotel mag-isa. Binuksan ko ang silver USB drive at dinelete ang lahat ng acquisition contract. Nagsimula akong sumulat ng isang bagong business plan, isang planong hindi tungkol sa pagbili ng kumpanya ng Pilipino, kundi tungkol sa tunay na pakikipagtulungan sa mga Pilipino. Ngunit hindi ko pa alam na bukas, ang 6 na araw ko sa Maynila, ay ang araw kung saan ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ay tuluyang guguho. Sa 6 na umaga, nagising ako ng alas 10 nang walang alarm clock. Nagsusuot ako ng t-shirt na may nakasulat na kaya yan na binili ko sa Quiapo at lumabas sa hotel nang walang paalam. Kumuha ako ng isang jeepney na nakaparada sa tapat ng kalye. Hindi si Tatay Emilio ang driver, kundi isang batang lalaki na nasa edad 20s. "Sa palengke po ng Banga kuya," sabi ko sa Tagalog na natutunan ko kagabi. Ngumiti ng malawak ang binata. "Sige po kuya Kano." Ang palengke ng Banga ng alas 10 ay puno ng buhay. Amoy ng sariwang isda, amoy ng curry, amoy ng basang lupa mula sa mga bagong pitas na gulay. Sinundan ko ang driver ng jeepney. Ang pangalan niya ay Eric. Sinabi sa akin ni Eric na nagmamaneho siya ng jeepney para maghatid ng mga tindera simula alas 3 araw-araw at pagkatapos ay papasok siya sa universidad ng alas 8. Tinanong ko siya kung napapagod siya. Tumawa siya. "Napapagod po kuya, pero sabi ni nanay, kapag napapagod ka at nakakain ka kasama ang pamilya mo, sulit na." Tinulungan ko si Eric na magbuhat ng mga gamit papasok sa jeepney. Ang lalim ng lalagyan ng yelo ay nagpanginginig sa braso ko. Nagbubuhat ako ng dumbbell sa mamahaling gym, pero hindi ko pa kailanman nagbuhat ng ganito kabigat para sa ibang tao. Isang tindera ang nag-abot sa akin ng kakanin ng libre. "Kain na anak, kailangan mong kumain ng marami, malaki ka." Kinain ko iyon habang umiiyak ng hindi ko alam kung bakit. Alas 8 na,
at dinala ako ni Eric sa University of the Philippines, Diliman. Kuya, sumama ka na po. May klase po ako ng economics ngayon. Sumunod ako sa kanya sa isang lumang silid-aralan. Ang propesor ay isang lalaking nasa edad 50s, nakasuot ng simpleng puting barong. Ang paksa ngayong araw ay compassionate capitalism. Nagsimula ang propesor sa pagtatanong kung sino ang nag-iisip na ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng pinakamaraming pera. 3 o 4 na estudyante ang nagtaas ng kamay. Kasama na ako. Ngumiti ang propesor at nagkuwento na 30 taon na ang nakalipas, napakahirap ng Pilipinas, ngunit mayroon tayong Filipino spirit, ang bayanihan at ang katatagan. Itinuro nito sa atin na maging katamtaman, maging makatwiran at magkaroon ng kusa. Ngayon, ang Pilipinas ang isa sa iilang bansa sa mundo na patuloy na nagpapababa ng inequality sa loob ng 20 taon nang hindi binabawasan ang kaligayahan ng mga mamamayan. Napatulala ako. Tinapos ng propesor ang klase sa isang pangungusap na tatandaan ko habang buhay. Ang pera ay kasangkapan, pero ang puso ang tunay na amo. Kung ang pera ang naguutos sa puso, ang taong iyon ang pinakamahirap sa mundo. Pagkatapos ng klase, dinala ako ni Eric sa isang sikat na kainan ng pansit canton malapit sa UP. Habang kumakain, tinanong ko siya, kung mananalo ka ng 1 milyong pesos, ano ang gagawin mo? Hindi nag-isip ng matagal si Eric. Bibigyan ko ng bahay ang nanay ko at ang matitirang pera ay gagawin kong fund para matulungan ang mga jeepney driver na mag-aral. Tumigil ako sa pagnguya. Isang 21 taong gulang na driver ng jeepney ay may mas malaking pangarap kaysa sa akin na isang bilyonaryong CEO. Nang hapong iyon, naglakad ako mag-isa sa Intramuros. Hinubad ko ang aking sapatos at naglakad ng nakayapak sa mainit na bato. Nakita ko ang isang pari na naglilinis ng bakuran ng simbahan. Nagmano ako. Ngumiti ang pari at nagsalita sa Ingles na may malinaw na Pinoy accent. "You look confused, my friend." Tumawa ako. Nalilito po talaga ako. Akala ko, alam ko ang lahat. Pero sa loob ng 7 araw dito, pakiramdam ko ay wala akong alam. Ngumiti ng malawak ang pari. "Congratulations, iho. That is the beginning of wisdom." Dinala ako ng pari para umupo sa ilalim ng isang puno. Tinanong niya ako, naranasan mo na ba ang kaligayahan na hindi nabibili ng pera? Nag-isip ako ng matagal. Naalala ko ang pagtanggi ni Tatay Emilio sa tip, ang ngiti ng lola na nagbigay sa akin ng libreng kakanin, ang pangarap ni Eric na magtayo ng fund para sa mga driver. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namalayan. Inabutan ako ng pari ng panyo. "Bakit ka umiiyak, iho?" Sagot ko. Nanginginig ang boses ko. Dahil ngayon ko lang nalaman na mahirap ako sa buong buhay ko. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang aking maleta, inilabas ang lahat ng mamahaling suit at tumawag sa hotel staff. "Pakidonate ninyo ang mga damit na ito sa mga nangangailangan." 3 damit na lang ang natira sa akin, ang t-shirt na kaya yan, shorts at tsinelas. Ngumiti ako sa salamin. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay sapat na. Ngunit hindi ko pa alam na ang gabing ito ay ang gabing tuluyang guguho ang lahat at matatagpuan ko ang tunay na himala ng Maynila. 12:00 ng hating gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa Sydney. Nagbotohan ng board na tanggalin ako sa posisyon bilang CEO dahil dinilit ko ang contract file at humingi ako ng postponement ng walang malinaw na dahilan. Nakatayo ako sa balcony ng penthouse, tanaw ang nagniningning na Maynila at ngumiti ako. Dahil alam ko na ang pagkawala ng lahat ngayong gabi ay ang pagkamit ng pinakamahalagang bagay sa buhay ko. 2:00 ng madaling araw, nakatayo ako sa balcony ng penthouse sa ika-42 palapag. Mainit pa rin ang cellphone ko mula sa huling tawag. Ang boses ng chairman ay umuugong pa rin sa aking tainga. "James, nababaliw ka na. Mawawala ng kumpanya ng 420 million Australian dollars. Iaanunsyo namin ang pagtatanggal sa iyo bukas ng umaga." Inilapag ko ang telepono at tumawa ng mahina. Ang tawa ko ay umalingaw-ngaw sa mamahaling silid. Tumingin ako sa kalsada ng Malate na nagniningning pa rin at sinabi sa sarili ko, 420 million, pero bakit hindi ako nagsisisi kahit isang kusing? Naglakad ako pabalik sa kwarto, binuksan ang safe, kinuha ang aking pasaporte at lahat ng credit card at itinapon sa basurahan. 8,700 pesos na lang ang natira sa cash ko, 3 damit, at cellphone na may 12% na baterya. Kinuha ko ang lumang backpack na binili ko kahapon sa Quiapo at lumabas sa hotel nang hindi nag-check out. Nakita ko si Tatay Emilio na
natutulog sa kanyang jeepney. Marahan ko siyang ginising. Tatay, dalhin mo ako sa kahit saan na pwede akong magsimulang muli. Nagising si Tatay Emilio at tinitigan ako. Nakakunot ang noo. Ano pong nangyari kuya? Sinabi ko sa kanya ang lahat sa loob ng 3 minuto. Natahimik siya ng saglit at pagkatapos ay ngumiti ng malawak. Sakay na po kuya. Libre ko po ang biyahe ngayong gabi. Dinala ako ng jeepney sa gabi sa Maynila. Dumaan kami sa Divisoria, sa Baseco at sa mga lugar na hindi ko kailanman nakita. Huminto si Tatay Emilio sa gilid ng kalye at nagsabi, "Alam mo po ba ang konsepto ng pamayanan?" Umiling ako. Dinala ako ni Tatay Emilio sa isang maliit na community sa likod ng isang simbahan. Mga lumang wooden house, may mahinang ilaw mula sa LED bulb, pero bawat bahay ay may ngiti. Dinala ako ni Tatay Emilio kay Nanay Lita, ang leader ng community. Si Nanay Lita, mga 60s, ay naghahabi ng basket mula sa dahon ng palma sa ilalim ng ilaw ng kalye. Sinabi ni Tatay Emilio, "Nanay, itong dayuhan na ito ay nawalan ng lahat. Dinala ko po siya dito, baka pwede siyang tumuloy." Tinitigan ako ni Nanay Lita at tumawa. Nawalan ng lahat pero ang puso lang ang natira, hindi ba anak? Sige, sakto, may bakante dito. Kinagabihan, natulog ako sa isang banig na kawayan sa bahay ni Nanay Lita. Walang aircon, lumang ceiling fan lang na umuugong. Pero napakalamig kaya nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sa 7 ng umaga, nagising ako sa ingay ng manok at sa mga batang naglalaro. Inabutan ako ni Nanay Lita ng kanin at pritong isda. "Kainin mo lahat anak, may trabaho ka ngayon." "Anong trabaho po nanay?" Ngumiti si Nanay Lita. Ayusin ang bahay ni Lola Basyang na binaha noong 1 linggo. Alas, danspoon, halos 100 tao sa community ang nagtutulungan. Nagbuhat ako ng kahoy, nagpukpok ng pako, naghalo ng semento sa unang pagkakataon sa buhay ko. May paltos ang mga kamay ko, pero mas malawak ang ngiti ko kaysa noong sinara ko ang 1 bilyong deal. Alas, 3 ng hapon, dumating si Tatay Emilio. Iniabot niya sa akin ang cellphone. "Tumawag po ang sekretarya ninyo. Gusto pong makipag-usap ng board." Kinuha ko ang telepono gamit ang kamay kong puno ng semento. Umuugong ang boses ng chairman. "James, kung babalik ka sa loob ng 24 oras, kakanselahin namin ang pagtanggal sa iyo, pero kailangan mong pirmahan ang acquisition contract ayon sa orihinal na plano." Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga bata na naglalaro sa bagong semento. Nakita ko si Nanay Lita na ngumingiti kay Lola Basyang na umiiyak sa tuwa. Nakita ko si Tatay Emilio na naglalagay ng yero sa bubong. Huminga ako ng malalim at sumagot sa telepono. "Sabihin ninyo sa board, nag-resign na ako at hindi na ako babalik sa Sydney." Ibinaba ko ang tawag at ibinalik ang telepono kay Tatay Emilio. Ngumiti si Tatay Emilio. "Dito ka na po titira kuya?" Tumango ako. "Opo tatay, ngayon ko lang nalaman kung nasaan ang tunay na tahanan." Kinagabihan, nagdiwang ang community para ipagdiwang ang bagong bahay ni Lola Basyang. May lechon, pansit, San Miguel Pale Pilsen. Lahat ay kumakanta ng Manila ng malakas. Sumabay ako sa pagkanta kahit hindi ko alam ang lyrics. Sobrang lasing ako ng gabing iyon pero lasing sa kaligayahan na hindi ko pa kailanman nakilala. Sumigaw ako sa gitna ng community. Akala ko, ako ang pinakamayaman sa mundo. Pero sa totoo lang, ako ang pinakamahihirap. Hanggang sa nakilala ko kayong lahat. Lahat ay tumawa at nagtaas ng baso. Para kay James, ang bagong Pinoy. Umiyak ako sa gitna ng community, pero luha ng tunay na kaligayahan. Hindi ko pa alam na bukas, ang 8 na araw, ay ang araw kung kailan matatagpuan ko ang pinakadakilang himala, isang himala na magpapabago kay James Harrington, ang taong walang natira, at gagawin siyang taong mayroon ng lahat. Sa 8 ng umaga, nagising ako sa bahay ni Nanay Lita. Masakit ang ulo dahil sa pale pilsen kagabi, pero masakit na masaya. Naglakad ako palabas ng bahay at nakita ko si Tatay Emilio na naghihintay, kasama ang isang bagong-bago, esmeraldang luntiang jeepney na may sign sa gilid, "James Tour." Nanlaki ang mata ko. "Tatay, ano ito?" Inabot sa akin ni Tatay Emilio ang susi. "Regalo po mula sa buong community, kuya. Pinagsama-sama po namin ang pera na inabot mo sa akin noong unang araw, kasama ang kinita ng mga bata sa pagbebenta ng plastic bottle at ipinambili po namin ng bagong jeepney para ikaw ang magmaneho."
Nanginginig ako. Tinitigan ang bagong jeepney na nakaparada ng marangal at lumuhod ako kay Tatay Emilio sa unang pagkakataon sa buhay ko. Agad niya akong itinayo. Huwag po kayong gumawa ng ganito, kuya. Magkaibigan po tayo. Pinunasan ko ang luha ko at umupo sa likod ng manibela. Nagmaneho ako ng bagong jeepney sa paligid ng community ng 3 beses. Lahat ay kumakaway, nagmano, at ang mga bata ay tumatakbo sa likod, sumisigaw. Kuya James! Kuya James! Nagmaneho ako palabas ng community papunta sa malaking kalsada. Binuksan ko ang OPM ng malakas, nagmamaneho ng mabagal, hinahayaan ang hangin na humampas sa aking mukha. Pakiramdam ko ay bagong silang talaga ako. Ngunit pagkatapos, tumunog ang lumang cellphone na binigay sa akin ni Eric. Isang numero mula sa Sydney. Sinagot ko ang tawag, malakas ang tibok ng puso ko. Ang boses ng asawa ko, si Liza, ay nanginginig. James, naaksidente si Alex, anak natin, sa Sydney. Kailangang operahan ang kanyang utak agad. Masyadong mataas ang gastusin. Hiniram ng board ang lahat ng pera mo at hindi namin kayang bayaran ang gamutan. Pumreno ako ng bigla. Huminto ang jeepney sa gitna ng kalsada. Ang buong mundo ay umikot. Naalala ko na bago ako pumunta sa Pilipinas, bumili ako ng pinakapangunahing health insurance para sa anak ko. Iniisip na sa dami ng pera ko, walang mangyayari. Hindi ako makapagsalita, umiyak lang ako sa telepono. Nagtanong si Liza, nasaan ka? Sagot ko, nanginginig ang boses ko. Nasa Maynila ako, pero wala akong kahit isang kusing. Tahimik sa loob ng 3 segundo at pagkatapos ay nagsalita si Liza sa boses na hindi ko pa narinig kailanman. James, bumalik ka na? Bumalik ka bilang ang dating James. Kailangan ng anak natin ng mayamang tatay, hindi ng mahirap na masaya. Ibinaba ko ang tawag at yumuko, umiiyak sa gitna ng kalsada sa Malate. Lahat ng sasakyan ay bumubusina. Nagmaneho ako ng jeepney pabalik kay Tatay Emilio sa pinakamabilis na takbo na kayang gawin ng jeepney. Sinabi ko sa kanya ang lahat habang lumuluha. Natahimik si Tatay Emilio ng saglit at nagsabi, Kuya, may 300,000 pesos ako na naipon. Kunin mo muna. Umiling ako. Hindi, Tatay. Iyan ang ipon mo para sa pag-aaral ng anak mo. Ngumiti ng malungkot si Tatay Emilio. Pero ang anak ko ay maayos, kuya. Ang anak mo ay mamamatay. Niyakap ko si Tatay Emilio, umiiyak ng umiyak. At nagdesisyon ako na gawin ang tanging magagawa ko. Nagmaneho ako ng bagong jeepney papunta sa pinakamalaking pawn shop sa Maynila. Isinangla ko ang aking Rolex watch na nagkakahalaga ng 3 milyon pesos. Nakakuha lang ako ng 800,000 pesos. Agad ko itong tinransfer kay Liza. Pero tumawag siya at nagsabi na hindi pa rin sapat. Sinabi ng doktor na kailangan ng 10 milyong pesos na down payment bago operahan. Napaluhod ako sa sahig ng pawn shop. Mahirap talaga ako. Mahirap na kaya akong patayin ng pera ang anak ko. Nagtaas ako ng kamay sa langit at sumigaw. Humihingi ako ng tawad sa paghamak ko sa syudad na ito. Humihingi ako ng tawad sa pag-iisip na mas mataas ako. Pakiusap, tulungan ninyo ang anak ko. At naganap ang tunay na himala. Isang kamay ang marahang humipo sa aking balikat. Tumingala ako. Nakita ko si Tatay Emilio na nakatayo sa tabi ko. Kasama niya si Nanay Lita, si Eric, ang mga bata sa community at daan-daang jeepney driver. Lahat ay may hawak na karatulan na nakasulat, tulungan ang anak ni Kuya James. Inabot sa akin ni Tatay Emilio ang telepono. Kuya, makinig ka. Ang boses sa telepono ay ang boses ng asawa ko. Umiiyak ng umiiyak pero luha ng kaligayahan sa pagkakataong ito. James, may nag-transfer ng 15 milyong pesos sa account ng ospital. Sabi niya, galing daw sa Jeepney Drivers Network ng Maynila at may mensahe. Pang-ospital ni Alex. Hindi mo kailangang bayaran agad, kuya, basta maging mabuting tatay ka. Napaluhod ako sa sahig ng pawn shop. Nagpalakpakan ang lahat ng tao sa tindahan. Umiyak ako. Niyakap ako ni Tatay Emilio at bumulong, Kuya, ito ang Pilipinas. Wala tayong maraming pera, pero may puso tayong sapat para yakapin ang buong mundo. Nang gabing iyon, tumawag ako kay Liza. Sabi ko, Mahal, hindi ako babalik bilang ang dating James, pero babalik ako bilang ang pinakamabuting tatay para kay Alex. At dadalhin ko kayo dito. Ibinaba ko ang telepono at lumingon sa lahat ng nakapaligid sa akin. Nagmano ako. Yumukod ng husto. Salamat. Salamat sa pagligtas sa buhay ko ng 2 beses. Una,
Iniligtas ninyo ang puso ko. Pangalawa, iniligtas ninyo ang buhay ng anak ko. Ngumiti si Nanay Lita. Anak, hindi ito himala. Ito ang pagiging Pinoy. Kinagabihan, nagmaneho ako ng bagong jeepney pabalik sa community. Ipinark ko ang jeepney at umupo. Tinitingnan ang mga bituin. Alam ko na kung ano ang tunay na kayamanan at gagamitin ko ang natitirang buhay ko para ibalik ang kayamanan na natanggap ko sa loob lang ng 8 araw. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng NA at Terminal 3 ulit pero hindi ako nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot ako ng puting t-shirt na may nakasulat na "Kaya yan", shorts at tsinelas. Sa tabi ko ay si Liza, ang asawa ko, na nakangiti ng malawak, at si Alex, ang anak ko, 12 taong gulang, na nakakalakad na ng normal pagkatapos ng matagumpay na operasyon. May hawak siyang malaking tamaraw na laruan na binili ng mga bata sa community. Lumapag na ang eroplano mula Sydney. Masikip ang arrival gate pero nakita ko si Tatay Emilio na nakatayo sa harap. May hawak siyang karatula na nakasulat, "Welcome home, Pamilya James." Si Nanay Lita, si Eric, at halos 100 tao pa sa community ang nakatayo, nagmano ng sabay-sabay. Tumakbo si Alex at niyakap si Tatay Emilio agad-agad. "Salamat po sa pagligtas sa buhay ko, Lolo." Binuhat ni Tatay Emilio si Alex at tumawa. "Huwag kang magpasalamat anak, pamilya na tayo." Tumulo ang luha ni Liza. "James, ito na ba talaga ang bago nating tahanan?" Tumango ako. "Oo, mahal. Dito nabuhay muli ang puso ko." Sumakay kami sa aking esmeraldang luntiang jeepney. Ako ang nagmaneho. Si Tatay Emilio ay umupo sa tabi ko. Bilang konduktor, tulad noong unang araw na sumama ako. Sa buong biyahe, namangha si Liza at Alex sa Maynila na sinasabi ko sa kanila araw-araw sa telepono pero ngayong nakita nila ng personal, pareho silang nakangiti. Pagdating sa community, naghanda kami ng malaking handaan. 10 mahahabang mesa, may lechon, pansit, lapaz batchoy. Kinanta ng mga bata ang Pilipinas kong mahal na may bagong lirik na ginawa ko. Umiiyak ako tuwing naririnig ko iyon. Nang gabing iyon, dinala ko ang pamilya ko sa Intramuros. Ang parehong pari na kinausap ko ay naghihintay sa ilalim ng puno. Ngumiti siya. "Bumalik ka, iho, at hindi ka na nag-iisa." Nagmano ako. "Opo, Father." Dinala ko ang pamilya ko para magsimulang muli. Sinabi ng pari ang huling pangungusap na tatandaan ko habang buhay. "Mahirap ka noon dahil marami kang pera. Ngayon, mayaman ka dahil wala ka nang natira. Ito ang tunay na himala." Kinagabihan, natulog kami sa bahay ni Nanay Lita. Mahimbing ang tulog ni Alex sa yakap ni Tatay Emilio. Si Liza ay nakahiga sa aking kandungan, tinitingnan ang mga bituin. "Bumulong siya, James, salamat sa pagdadala sa akin sa tunay nating tahanan." Hinalikan ko ang noo niya at sumagot. "Hindi ako ang nagdala sa iyo. Ang Pilipinas ang tumawag sa atin pauwi." 1 taon ang lumipas ng mabilis. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong tayo, 2 palapag na wooden building sa community. Ang berdeng karatula sa harap ay nakasulat, "James Tour Foundation." Nagbibigay pagkakataon, hindi pera. Sa loob ay isang school para sa mga anak ng jeepney driver at mga tindera, may mga silid-aralan, computer room, maliit na library at dining hall na naghahain ng libreng pagkain minsan sa isang araw. Ngayon ang opisyal na opening. Nakasuot ako ng parehong puting t-shirt na halos kulay abo na. Sa tabi ko ay si Liza, na mas mahusay ng magsalita ng Tagalog kaysa sa akin. Si Alex ay may hawak na scissors para magputol ng ribbon, nakangiti ng malawak. Si Tatay Emilio ay may hawak na lumang microphone. Ngayon, ipinapakilala ko si Kuya James, ang taong minsan ay pinakamahirap sa mundo, pero ngayon ang pinakamayaman sa buong mundo dahil mayroon siyang ganito kalaking pamilya. Tumawa ang lahat at nagpalakpakan ng malakas. Nagmano ako sa lahat at nagsalita ng nanginginig ang boses. 1 taon na ang nakalipas, dumating ako dito na may pagmamataas at walang laman ang puso. Akala ko, ang tagumpay ay ang pera sa bank account at ang posisyon sa kumpanya. Pero tinuruan ako ng Pilipinas na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pagkakaroon ng lahat, kundi ang hindi pagkatakot na mawala ang lahat. Dahil kapag wala tayong natira, makikita natin kung gaano karaming tao ang handang umabot ng kamay. Ang pera ay nakakabili ng bahay, pero hindi nakakabili ng kapitbahay. Ang pera ay nakakabili ng kama, pero hindi nakakabili ng panaginip. Ang pera ay nakakabili ng karangyaan, pero hindi nakakabili ng kapayapaan ng loob. At higit sa lahat, ang pera ay hindi nakakabili ng pagkatao.
Tumigil ako ng saglit, tumingin sa paligid. Nakita ko si Nanay Lita na nagpupunas ng luha. Nakita ko si Eric na nagtapos na at papunta na sa England para mag-masters. Nakita ko ang mga bata na minsan ay tumatakbo sa likod ng jeepney, ngayon ay nakatayo sa hanay na nakasuot ng bagong uniform. Nagpatuloy ako, mas matatag ang boses ko. Akala ko, ang pagbibigay ay ang pagbato ng pera sa problema, pero sa totoo lang, ang pinakadakilang pagbibigay ay ang pagbibigay ng oras, paggalang at pagbibigay ng pagkakataon. Ngayon, ang James Tour Foundation ay hindi magbibigay ng pera, kundi magbibigay ng pagkakataon sa bawat bata na mag-aral, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng dignidad. At ipinapangako ko, hanggat humihinga ako, walang bata ang magmamaneho ng jeepney dahil mahirap sila. Malakas ang palakpakan. Tumakbo si Alex at niyakap ang mga binti ko. Tatay, proud na proud po ako sa inyo. Yumuko ako, niyakap ang anak ko at bumulong. Ngayon ko lang nalaman ang salitang proud, anak. Lumapit si Tatay Emilio at may inabot sa akin 9 na 1,000 pesos na bill na isiniksik ko sa kanya noong unang araw. Ngumiti siya. Kuya, binigyan mo ako ng 9,000 pesos. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo. Gawin mo po itong scholarship fund ng unang estudyante ng foundation. Kinuha ko ang pera at nagmano sa lahat ulit. Tumulo ang luha sa aking pisngi, pero ang ngiti ko ang pinakamalawak sa buhay ko. Lumingon ako kay Liza, nag-thumbs up siya, at sumigaw ako ng malakas. Salamat Pilipinas! Salamat sa pag-uwi ng isang taong naligaw, at salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakadakilang puso sa mundo ay hindi nasa matataas na gusali, kundi nasa simpleng kalsada ng Maynila, sa ngiti ng isang jeepney driver, at sa tawanan ng mga bata na busog ang tiyan. Sumigaw ang lahat ng sabay-sabay, mabuhay ang Pilipinas. Nakatayo ako roon, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha, pero punong-puno ang puso ko. Dahil ngayon ko lang naintindihan ang isang universal na katotohanan na hindi ko kailanman natutunan sa Harvard o Wall Street. Ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi sinusukat sa kung ano ang taglay natin, kundi sa kung ano ang handa nating isakripisyo para sa iba. At tinuruan ako ng Pilipinas na kapag isinakripisyo natin ang lahat para sa iba, ang buong mundo ay babalik sa atin. 30 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa entablado sa gitna ng TEDx Manila, sa isang talk na tinawag na Kapag Sapat Na, Umaapaw Na. Sa tabi ko ay si Tatay Emilio, nakasuot ng maayos na gray na suit sa unang pagkakataon sa buhay niya. Si Nanay Lita, nakasuot ng asul na Filipiniana. Si Eric, nakasuot ng graduation gown mula sa England. At si Alex, ang anak ko, 11 tisa, na may hawak na mic at naghihintay na magsalita pagkatapos ko. Tahimik ang 3,000 audience. Nagmano ako sa lahat ng nasa hall at nagsimulang magsalita ng mahinahon. Magandang araw. Ako si James Harrington. Ang bilyonaryo na minsan ay akala ko mayroon akong lahat pero sa totoo lang wala akong kahit ano. Ngayon, ito ang kwento ng isang taong minsan ay hinamak ang Pilipinas. Hinamak ang jeepney. Hinamak ang maliliit na tao na mahilig ngumiti, pero ginamit ng Pilipinas ang 8 araw para gawing pinakamayaman sa mundo ang taong pinakamahirap sa mundo. Hindi ako yumaman dahil bumalik ang pera, hindi na kailanman bumalik ang pera ko tulad ng dati. Pero mayaman ako dahil may pamilya ako na mas malaki kaysa sa 3,000 kilometro. May mga estudyante ako na tumatawag sa akin na Tatay James. May mga kaibigan ako na handang ibigay ang huling kusing nila para iligtas ang anak ko. At may tahanan ako na tinatawag na Pilipinas na hindi kailanman nagtanong kung magkano ang pera ko, kundi laging nagtatanong, kumusta ang puso mo ngayon? Tumigil ako, tumingin kay Tatay Emilio na lumuluha at nagpatuloy. Ngayon, ang James Tour Foundation ay may 1,247 na bata na tinutulungan. Lahat ay nagtapos ng high school, lahat ay may trabaho, at lahat ay nagmamaneho pa rin ng jeepney pero nagmamaneho ng may dignidad, hindi dahil mahirap sila. Malakas ang palakpakan. Ibinigay ko ang mic kay Alex, ang anak ko, na nagsalita ng matatag ang boses. Muntik na akong mamatay dahil kulang ang pera ng tatay ko. Pero nakaligtas ako dahil sa puso ng mga Pilipino. 15 taong gulang na ako ngayon at gagamitin ko ang natitirang buhay ko para sabihin sa mundo na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghihintay na yumaman tayo. Naghihintay lang ito na buksan natin ang ating puso. Tumayo ang audience at nagpalakpakan.
Yumuko ako sa entablado ng mahina. Bago matapos, sinabi ko ang huling pangungusap. Kung may magtatanong sa akin ngayon kung gusto ko bang bumalik bilang ang dating James na may bilyong pera, sasagutin ko na hindi. Dahil ang James na iyon ay patay na simula noong araw na ang luntiang jeepney ay nagdala sa akin palabas ng hotel. At ngayon, ipinanganak akong muli sa lupaing tinatawag na Pilipinas ang lupain na nagturo sa akin na kapag sapat na, magkakaroon tayo ng lahat. Salamat sa pagmamahal sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magbalik ng pag-ibig. At salamat sa pagpapakita sa akin na ang himala ay hindi mga bagay na hindi ka pani-paniwala, kundi mga bagay na nangyayari araw-araw kapag nangangahas tayong maniwala sa kabutihan ng tao. Magandang araw, at naway matagpuan ninyo ang inyong sariling himala, tulad ng natagpuan ko sa Pilipinas. Nawala ang ilaw sa entablado, pero ang liwanag sa puso ko ay sumikat habang buhay. Naglakad ako pababa ng entablado, niyakap ako ni Tatay Emilio, umiyak si Nanay Lita, nagmano si Eric, ngumiti ng malawak si Alex, at lahat kami ay umalis sa hall ng magkasama. Sumakay kami sa parehong esmeraldang luntiang jeepney. Nagmaneho ako ng mabagal sa mga kalsada ng Maynila sa gabi. Marahan ang hangin na humahampas sa aking mukha. Lumingon ako sa aking malaking pamilya at ngumiti ng malawak. Dahil alam ko na, ang tunay na tahanan ay hindi nasa kahit saan sa mundo, kundi nandito sa ngiti ng mga taong pinili nating mahalin at sa puso na pinili nating magbigay. Salamat Pilipinas sa pag-uwi ng isang taong naligaw magpakailanman.